unahin na natin yung big story natin from last night. Mga kapatid, alam niyo naman na nag-guest po namin dito si dating Congressman Mike Defensor. At before po yon, konti lang tinanong namin aside from dahil ang konti ng oras na naibigay sa amin because of nakapasok siya sa amin pong live stream, patapos na kami. Diba? So hindi na kami nag-follow up pero mas marami rin po siya nasabi. Doon sa programa po nila Ed Lingao at ni Regina Lay at ni Ami Pamintuan, yung pong Storycon. So yun po yung naging dahilan kung bakit naghabol din si Mase ng mga soundbite kanina kay Browner. General Browner. So gusto namin sabihin na ang pakay po namin, kung hindi man namin napaliwanag kahapon, kaya po namin kinukuha itong mga ganitong personalities. Minsan hindi sila popular, o kaya hated sila, o kaya parang may duda na po tayo dyan. Totoo po yan, pero kailangan namin tanongin kasi story talaga kahapon kung nasaan po ang nawawalang si Gutesa. Gutesa. Si Orly Gutesa. Oo. Since siya naman po talaga yung nagbitbit doon kay Ginoong Gutesa sa Senado, so gusto namin alamin, kaya po yan chinase kahapon. Wala pong angulo doon, gusto lang namin talaga malaman kung nasaan. At nagkaroon siya ng mga claim na ito daw po ay nasa pangangalaga ng Philippine Navy o ng Marines. Natanong na agad ni Mase ang hepe ng AFP. Yes. Go ahead, Mase. Sabi ni General Romeo Browner, wala daw siyang personal knowledge kung nasaan itong si Gutesa. Pero definitely, hindi raw yun itatago ng mga militar. Lalo na wala na silang control dahil retirado na tong si Gutesa. Pero ang sabi po ni General Browner, tinitingnan nila, ini-investigate nila kasi if it's indeed true na merong mga Marines na may hawak kay Gutesa, ano muna yung intensyon? Intensyon ba na protektahan dahil may death threat o intensyon na pigilan na magsalita bilang testigo? Magkaiba raw kasi yun dahil kung pipigilan na pagtitestigo, clearly may violation siya. Bakit ka nakikialam doon sa investigation? Diba? So they have to investigate it first. But as far as he's concerned, wala daw siyang personal knowledge na nasa kamay ng Marines si Gutesa. Ibang-ibang mga sinabi nila. Kay, Diba? Si Mike Defensor versus si General Browner. To be very fair about it, sinubukan pong tawagan ulit ng mga staff namin si Mike Defensor pero hindi na po siya makausap, siguro baka busy po pero para lang po balikan after nga ng denial ng AFP na mabuti pakinggan natin yung actual denial o kaya yung actual paliwanag po ng AFP Chief of Staff. Asa na yung sinabi ni General Browner? Ay, hindi yan. Yan yung earlier po na statement ng Philippine Navy. Yes. Denying that po. Pero si Ginoong Browner po nakausap talaga nila Mase. Kasi kanina sa Villamor. Nasaan nga ba kayo? Naghatid kayo? Naghatid kami kay President Bongbong Marcos dahil pumunta siya sa South Korea para po dumalo ng APEC Summit. Ang sabi nga ni General Browner, lagi niyang hinahatid si PBBM kapag umaalis. At dun nga po namin nakausap ng personal si General Browner because he was present during the departure ceremony of the President. So mukhang eto na, nakaredy na, pakinggan po natin yung bahagi ng aming panayam kay General Browner kanina. Tuwing umaalis siya, hinahatid ko po siya. At ang bilin niya parati sa akin is take care of the country. Make sure that the country is safe. So ngayon po ay wala rin ang ating Secretary of National Defense dahil ongoing yung ADMM Plus sa Malaysia. So ang ibig sabihin po nito para sa akin at para sa aming miyembro ng Armed Forces of the Philippines is that malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating Secretary of National Defense na kayang-kaya po natin panatiliin ang kapayapaan, ang peace and order. Baka maligaw tayo yung sinabi ni General Browner na yon, ang tanong dyan yung tungkol doon sa trust and confidence ng Pangulo na iwan yung militar sa Pilipinas at siya mayat-mayang nag-abroad. Kasi kung matatandaan ninyo, noon pong September 21, after nung mga protest rallies, umusbong din yung mga issue na, naku, parang may coup threat. So ang tanong dyan pagpapakita ba to ng tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos sa militar na walang gulong mangyayari dahil
kakagaling lang po ni PBBM sa Kuala Lumpur. Umuwi doon ng isang araw, kahapon umuwi, umalis na naman ngayon, papunta ng South Korea. Bakit naiiwan niya na ngayon sa AFP? Ang kwento kanina ni General Browner, pati pala si Defense Secretary Gilbert Chodoro wala dito sa Pilipinas. So simple shows daw na pinagkakatiwalaan sila ng presidente na kaya nilang i-maintain yung peace and order dito sa Pilipinas, walang gulong mangyayari. Okay. Yes. Malinaw. Sige, isara ko lang po Alright. pasensya na kami na napunta doon sa seguridad ng bansa Oo. bilang pag-uusap. Pero isasara ko lang po yung usapin tungkol doon kay Mike Defensor. It's not about believing in him, it's about asking him, and also kung meron siyang false claims, is asking the other side. At ito lang ginawa namin kay Ginoong Browner at saka ginawa natin doon sa Marines kanina or sa Yes. sa Philippine Navy kanina as early as yung umaga po ng mga balita namin. Okay, so yun po talagang kailangan lang natin malaman kung nasaan kasi talaga yung yung Isa sa mga pinaghahanap po witnesses. na si Ginoong Orly Gutesa. Gutesa. Uy, kasi para dun sa hindi po nakakaalam, si Gutesa yung sinasabing dating staff ni Congressman Zaldico na naghahatid daw ng mga mali-malitang pera. kaya na Basura! Ay, sorry. Basura pala, hindi Basura, pala pera. naalala niyo yun? Basura, quote-unquote, Oo. basura. Doon daw kina dating House Speaker Martin Romualdez at saka kina Zaldico. Oo. Galing Daw. daw kasi kay Mike Defensor. Sabi ni Oo. Mike Defensor, dun kay Senator Rodante Marcoleta, merong gustong kumausap sa kanya. Kasi merong gustong, I guess, whistleblower. So, dinala ni Senator Marcoleta dun sa Senado, naalala nyo? Yun yung mga kapatid. Yung si Senator Ping Lacson pa, ang Blue Ribbon Chair. Marcoleta, ang Blue Ribbon Ay, Chair. siya pala, kaya siya yung Oo, nilapitan. kaya siya yung nilapitan. Oo. Tapos, siya yung nilapitan, pero nung pinesenta nila, si Senator Ping na. Oo. So, siya Okay. na yung naging chair nung time, nung Yan. pinesent na.